Magsitayo na po ang lahat at atin pong dasalin ang banal na orasyon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Nagbalita ang anghel ng Panginoon kay Santa Maria. At siya'y naglihi lalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawan tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santa Ina ng Diyos, Nang kami maging dapat makinabang sa pangako ni Kristo. manalangin tayo. Panginoon namin Diyos, kasihan nawa ang aming kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pagbabalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawan tao ni Jesucristo ang anak mo, pakundangan sa pagpapakasakit at pagkamatay niya sa krus, ay papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at kailanman, at magpasawalang hanggan siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at kailanman, at magpasawalang hanggan siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at kailanman, at magpasawalang hanggan siya nawa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Maupo muna po ang lahat. Ang Archdiocese ng Maynila. Tungkulin nito ay suportahan, alagaan, at hubugin ang espiritual at pagkatao ng mga pari, diakono, madre, at lahat ng taong natalaga. Ang Archdiocese ng Maynila ay isa sa pinakamatanda at pinakamahalagang archdiocese sa Pilipinas. Pinamumunuan ito ng Arsobispo ng Maynila at nagsisilbing sentro ng pananampalataya, pagsamba at paglilingkod ng simbahang Katolika sa nasasakupan nito. Upang maisakatuparan ang misyon ng simbahan na magpahayag ng salita ng Diyos, magdiwang ng mga sakramento at maglingkod sa kapwa. Itinatag ang iba't ibang komisyon na tumutugon sa iba't ibang pangangailangan ng pamayanan. Sa loob ng 9 na araw ng ating nobena, ating makikilala ang 9 na pangunahing komisyon ng Archdiocese ng Maynila. Ang Commission on Christian Unity and Interreligious Dialogue. Ang tungkulin nito ay itaguyod ang pagkakaisa ng lahat ng Kristiyano at magkaroon ng magalang na pag-uusap sa mga kapatid sa ibang pananampalataya.
Ito ay binubuo ng ecumenism, interreligious dialogue. Sa misang ito, ating ipagdasal ang bawat komisyon at mga kinatawan nito.
yun. Sabi ko, hindi siya eh. Kasi bagong gupit pati, ibang gupit. Pero si Richard nandun na. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid. Tayo po ngayon ay nasa ikatlong araw ng ating Nobina Misa bilang paghahanda sa dakilang kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista, ang pangunahing patron ng ating simbahan. Ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ng misa ay si Reverend Father Richard James M. Babaw, Cluster Coordinator, Commission on Christian Unity and Interreligious Dialogue, Dean of Seminarians, Holy Apostle Senior Seminary, Makati City. Magsitayo po ang lahat. Sunod ang
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga minamahal na kapatid, tayo nasa mga araw ng ating nobena sa pagdiriwang natin ng dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista, pangunahing patron ng ating parokya. Dumalangin tayo sa pamamagitan ng kanyang mga dasal na tayo ay tunay na makapagbalik loob sa Diyos at matagpuan ang daan tungo kay Kristo. Pagsisihan natin at hingin ng tawad ang mga kasalanang ating nagawa laban sa Diyos at sa ating kapwa. Panginoong Hesus, minahal na anak ng Diyos, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Jesus, ang Mesiyas ng Diyos sa Israel, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, ang korderong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang iyong angkan sa landas ng kaligtasan at sa pagsunod sa itinuro ni San Juan Bautista ang nanguna sa daan, marating nawang walang hadlang ang kanyang ipinangaral na Panginoon naming Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Dumating ang oras na si Elias ay kailangan ng kunin ng Panginoon. Noon ay naglalakad sila ni Eliseo buhat sa Gilgal. Pagdating nila sa Jericho, sinabi ni Elias kay Eliseo, "May iwan ka na rito, pagkat pinatutuloy ako ng Panginoon sa Jordan." Ngunit sinabi niya, "Naririnig ako ng Panginoon, hanggang buhay ka, hindi ako hihiwalay sa iyo." At nagpatuloy sila ng paglakad. Sinundan sila ng pangkat ng mga propeta at pinanood sa di karayuan nang sila'y tumigil sa tabi ng ilog Jordan. Hinubad ni Elias ang kanyang balabal at inihampas sa tubig. Nahawi ang tubig at sila'y tumawid. Pagkatawid nila, sinabi ni Elias, "Sabihin mo sa akin kung ano ang ibig mong gawin ko para sa iyo bago ako kunin." Sumagot si Eliseo, "Ipinakikiusap kong ipamana ninyo sa akin ang 2 bahagi ng inyong kaharian." Sinabi ni Elias, "Mabigat ang hinihingi mo. Gayunman, pag nakita mo akong kinuha, mangyayari ang kahilingan mo. Kapag hindi, hindi mo makakamit ang hinihingi mo." Patuloy silang nag-uusap habang naglalakad. Walang ano-ano'y pumagitna sa kanila ang isang karwahing apoy na hila ng karwahing ng kabayong apoy. Nagkahiwalay sila at si Elias ay iniakyat sa langit sa pamamagitan ng ipo-ipo. Ito'y kitang-kita ni Eliseo, kaya't napasigaw siya, "Ama ko, Ama ko, lakas at pag-asa ng Israel." At nawala sa paningin niya si Elias. Sa tindi ng kalungkutan, pinunit ni Eliseo ang kanyang damit mula itaas hanggang sa laylayan. Dinampot niya ang nalaglag na balabal ni Elias at nagbalik sa gilid ng ilog Jordan.
hinawakan niya ang isang dulo ng balabal at inihampas sa tubig. Sabay sabi, "Nasaan ang Panginoon, ang Diyos ni Elias?" Nahawi ang tubig at siya'y tumawid. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tawala sa may kapal, magpapanagang tanong, may tiwala sa may kapal. Poon ang pagpapala mo'y yung ilaan sa mga anak mong may takot na taglay. Kagila-gilaras malasin ninuman ang pagkalinga mo sa mga hinirang na nagtitiwala sa iyong pagmamahal. May tiwala sa may kapal. Iyong kinalinga at iningatan mo laban sa adhika sa masamang tao. Sinala sa ligtas na dakong kublian upang di hamakin ng mga kaaway. May tiwala sa may kapal. Mahalin ang puon ng mga hinirang ng lahat ng tapat na mga nilalang. Ang tapat sa kanya ay iniingatan, ngunit ang palaloy pinarurusahan. May tiwala sa may kapal. May tiwala sa may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Ang sakit nagmamahal, tutupad sa aking aral, ama't ako'y mananahal. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo.
Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang malagad, "Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagmakaingay ito, katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kung naglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos. At gagantihin ka ng iyong amang nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panukalang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin kayo, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihin ka ng iyong amang nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapag-imbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at maghilamos upang wag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita, ang siya lamang makakaalam nito. Siya na nakakikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim, ang gaganti sa iyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Nais kong bigyan natin ng diin ang pagdinilay ng ang tanghaling ito, yung unang bahagi ng Ebanghelyo nang sinabi ng Panginoon, pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti sa lahat ng bagay. Nasa panahon tayo ng social media at alam natin karamihan sa mga tao, minsan nakakatuwa na nakikita natin na may ginagawang kabutihan sa kapwa, pero minsan pag pinagnilayan natin ng maayos, para bang totoo kaya na sila ay nagpapakita ng kabutihan o gusto lang nila malaman ng mundo na sila'y mabuting mga tao? Tinitingnan natin ano ba yung laman ng ating puso? Ano ba yun ang ating intensyon? What is our motivation pag ito ay ginagawa natin? Kapag tayo nagbibigay, o kaya lalong-lalo na yung panahon ng pandemya, maraming nagbibigay pero marami ding kumukuha, sinisiguro na meron silang larawan, meron silang litrato, may pictures para maipakita nila na may ginagawa sa sila. Minsan, siguro kung hindi ito conscious, parang gusto mo na sabihin na at least alam mo may ginagawang mabuti. Alam niyo po sa English version,
gusto kong banggitin yung English version nito kasi iba ang ginamit na salita. Minsan alam niyo yung translation, there are loss of words in translation and even the culture. Sa English kasi sabi, take care not to perform righteous deeds in order that people may see them. So malayo dito sa translation sa Tagalog, pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Dito sabi niya, to perform righteous deeds in order that people may see them. Parang dito sinasabi, English pa lang, pinapakita na parang merong pagpapanggap kaagad. Ang salita na ginamit ay perform. Ano bang ibig sabihin ng perform? Alam natin, pag sinabi mong perform, parang merong acting. Parang hindi totoo. Kasi nga, perform, ibig sabihin, you want to, when you perform, pag ikaw ay, halimbawa, sumasayaw, gusto mong ipakita yung the best. Pero ang gusto ng Panginoon, ang tinuturo sa atin ng Panginoon, ipakita natin kung ano yung nasa loob. Ano yung nasa puso natin. Pero dito, pagkasabi ng Panginoon, parang sinasabi niya, tingnan natin ang ating mga intensyon sa tuwing tayo ay gumagawa ng mabuti. Sa tuwing tayo ay nagdadasal. Sa tuwing tayo ay nag-aayuno. Ano ba yung ating gustong mangyari? Ano ba yung ating gustong ipalabas? Ano ba yung tunay na nasa puso natin? Kasi pag ating titingnan, si Jesus naman ay nagdadasal. Si Jesus ay nag-ayuno. Si Jesus ay maraming ginawang kabutihan sa kapwa. At yun, lahat ng iyon nakikita ng mga tao. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin ba, mali ang gumawa ng mabuti? O kaya mali ang magdasal dito dahil maraming taong makakita? Mali ba na sabay-sabay tayong mag-ayuno? Hindi. Ang mali kapag iba ang iyong ninanais. Sabi nga, iba ang iyong intensyon. Gusto mo kasi alam nyo, tayo mga tao, meron din tayong paghahangad, meron din tayong pagnanais na tayo ay maging kabilang. Gusto rin natin na nagugustuhan tayo ng mga tao. Masarap pakinggan pag pinupuri tayo ng mga tao. Kaya merong uso ngayon pag sinasabi, self-affirmation. Ibig sabihin, kailangan din natin marinig yung magagandang bagay tungkol sa atin. Kaya pag sinabi, uy, salamat ha, napakabuti mo kasi tinulungan mo. Ang sarap ma-appreciate. Normal yon. Na gusto rin natin purihin tayo, na gusto rin natin banggitin tayo, gusto na natin makatanggap ng pasasalamat. Diba? Minsan sumasama ang loob natin pagka may binigay tayo, hindi man lang marunong magpasalamat. Bahagi ng ating yung pagkatao yan. Pero kung ito ay sentro na ng ating buhay at kung ating mga ginagawa, kinikilos, iniisip, ay para lamang mapuri, mapagpasalamatan, nakalimutan na natin ang ating tungkulin bilang tao. Nandito tayo dahil tayo ay araw-araw na tumatanggap ng biyaya mula sa Diyos at dahil patuloy ang ating pagtanggap ng biyaya, dapat patuloy din ating pagpapasalamat sa Diyos. At isa sa pinakamagandang pagpapasalamat sa Diyos ay ituro natin bilang pasasalamat yung mga sinasabi ng iba patungo sa Diyos. Parang sasabihin natin, okay, salamat din, pero hindi akin yan. Nagmula yan sa Diyos. Kung hindi sa biyaya ng Diyos, hindi ko yan magagawa. Kung hindi sa biyaya ng Diyos, hindi ako makakatulong. Kung hindi sa biyaya ng Diyos, wala akong lakas para makapagdasal, ipanalangin ang lahat ng mga panalangin na nakikiusap sa akin. Lahat yan ay nagmumula sa Diyos. Kasi, ang ayaw ng Panginoong Hesus, ay yung katulad ng sinabi dito, ay nagpapanggap tayo. Nagpapanggap tayo na mabuti, nagpapanggap tayo na banal,
Nagpapanggap tayo na tayo ay parang mga anghel at mga santo. Pero gusto nang sumabog ang tunay nating ugali. Ang ating paglalakbay sa Diyos, hinahangad natin na maging katulad sa Kanya. Hinahangad natin na sundan at tularan ang mga turo ng Panginoong Hesus. Hinahangad natin na kung si Jesus ay namuhay ng simple, kung si Jesus ay nakikipagkapwa, kung si Jesus ay patuloy na nagsisikap na ituro kung ano yung tama at mabuti, dapat yun din ang gagawin natin. Ang misyon natin sa buhay ay hindi para maging successful. Sabi nga, ang misyon natin sa buhay bilang Kristiyano, bilang alagad ng Panginoong Hesus, ay maging tapat, to be faithful, at maging banal. At yun ang magandang alaala at aral na maibibigay natin sa ating kapwa na tumitingin sa atin. Pag tumitingin sila sa atin, mapapahanga sila, pero yung paghanga nila, hindi nila ibibigay sa atin. Kung hindi, ibibigay nila bilang papuri sa Diyos. Marahil ang sasabihin nila, Panginoon, salamat sa patuloy mong pagpapadala ng mga saksi dito upang kami ay magabayan, upang kami ay maliwanagan, upang kami ay maturuan. Kaya nga po, pag titingnan natin ang buhay ni San Juan Bautista, alam natin na, sabi nga, minsan tinanong ng Panginoong Jesus ang mga Pariseo at mga Eskriba, yung pagbibinyag ba ni San Juan Bautista, saan ba galing yun? Utos ba ng langit yun? O dahil lang sa kanya? Hindi nila masagot. Kasi alam nila, ang turing ng mga tao kay Juan Bautista ay propeta. Bakit turing nila ang kay Juan Bautista na propeta? Kasi wala silang makitang mali. Ang nakikita nila, isang taong nagsisikap maging mabuti, maging banal, at tinuturo niya kung ano ang tama, wala siyang pakialam kung may masasaktan o may magagalit. Kaya nga siya napugutan ng ulo sa pagsasabi ng totoo. At malinaw sa kanya kung sino siya. Malinaw sa kanya na siya ay tagapaghanda lamang ng daan ng Panginoong Jesus. Kaya sabi niya, siya ay tataas, ako ay bababa. At yun dapat ang ating magiging disposisyon. Sa ating paglalakbay, dapat malinaw sa atin kung sino tayo. Ako ay nilikha ng Diyos. Ako ay pinalad dahil ginawa akong anak ng Diyos. At ang buhay ko dito, habang ako ay malakas pa, ay dapat buhay na patuloy na nagpapasalamat sa Diyos. At lahat ng aral na aking nalaman na ituro niya ay dapat isabuhay ko upang ako ay maging saksi. Alalahanin niyo mga kapatid, tapos na yung panahon na ang misyon sa pagpapahayag ng salita ng Diyos ay nakasalalay lamang sa mga pari at misyonaryo at mga reliyoso. Kung matatandaan niyo, binahagi sa akin ng isang kaibigan kong pare, sabi niya, pag matatandaan mo yung the parable of the lost sheep, sabi nga, merong 100 tupa, nawala ang isa, naligaw. Sabi niya, hinanap ng pastol yung naligaw. Sabi niya, pag i-compute mo daw sa bawat simbahan, kung ilan ang nagsisimba at ilan ang populasyon ng bawat parokya, makikita mo, kukonti lang yung nagsisimba. Kakonti lang yung mga nagsasabuhay bilang Kristiyano, kukonti lang yung mga malapit sa Diyos. Ang lost sheep, hindi na isa. 99. Tayo dito, kabilang tayo sa isa, pero hindi tayo yung nawawala. Tayo nasa kulungan. Ibig sabihin, 99 nawawala at naliligaw, tungkulin natin ngayon na ibalik sila sa tahanan ng Diyos. Kaya hindi pwedeng tayong magpanggap
na tayo mabuti at tayo banal, isa buhay natin yan. Dapat makitaan ang mukha ng Panginoong Hesus sa bawat isa sa atin. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Ama na nagsugo kay Juan Bautista upang ihanda ang daraanan ng ating Panginoon Jesucristo. Hingin kay Juan Bautista na ihanda ang daan ng Panginoon sa ating mga puso. Sa bawat panalangin na ating itutugon, Panginoon, tulungan mo kaming ilaan ang aming buhay para sa iyo. Panginoon, tulungan mo kaming ilaan ang aming buhay para sa iyo. Para sa Santo Papa, mga obispo at mga pari, taglayin nawa nila ang tapang at sigasig tulad ng kay San Juan Bautista na nagsalita laban sa kasalanan at nangaral ukol sa pagdating ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming ilaan ang aming buhay para sa iyo. Para sa mga pinuno sa pamahalaan, ingatan nawa nila at gamitin ang kapangyarihan sa kabutihan dahil ito'y ipinagkatiwala lamang sa kanila ng Diyos at ng taong bayan. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming ilaan ang aming buhay para sa iyo. Para sa mga mamamayang naghihikahos at nawawala ng pag-asa, lingapin nawa sila ng Panginoon sa tulong ng mga taong nagmamalasakit at lumimot sa sarili. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming ilaan ang aming buhay para sa iyo. Para sa mga may sakit, sa mga nag-aalaga at nagbabantay sa kanila, makita nawa nila ang mahiwagang kamay ng Diyos na nagtuturo sa atin kung paano maging matyaga at mapagtiis. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming ilaan ang aming buhay para sa iyo. Para sa mga kabataan, maging masipag nawa sila sa pag-aaral at maging malikhain at ialay ang kanilang tagumpay sa kaluwalhatian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, tulungan mo kaming ilaan ang aming buhay para sa iyo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo ang aming mga panalangin at itulot mong magpatuloy kaming sumunod sa kalooban mo at ipangaral ka sa lahat ng oras. Hiniling namin ito alang-alang kay Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Panginoon, narito ang alay sa iyo, nagmula sa iyong bayan, masayang nagsalo.
ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapaginabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tungayan mo ang mga alay ng iyong sambayanan sa pagdiriwang na dakilang kapistahan ni San Juan Bautista upang aming mapangatawanan sa aming ginagawang paglilingkod ang ginaganap namin ngayong paghahandog sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin, itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dinadakila namin ang pagtatalaga sa pinili mong sa Kanya'y manguna ang tagapagbinyag na San Juan Bautista. Sa lahat ng isinilang, siya'y naging sanhi. Bago pa siya iluwal, Kanya nang ikinagagalak ang pagdating ng tagapagligtas ng lahat. Sa tanang propetay, siya lamang ang naghayag na narito ang korderong sa lahat magliligtas. Siya pa rin ang tagapagbinyag na gumaganap sa nagpabanal sa tubig at nag-utos magbinyag na tapat niyang pinanindigan kahit dugo niya'y dumanak. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo. Nabubuo langit at lupa. Ang kadakilaan mo. Sanang-sana sa kaigaasan. Sanang-sana sa kaigaasan. Pinagpalang na paligid ko. Panginoon. Sanang-sana sa kaigaasan. Sanang-sana sa kaigaasan. Sanang-sana sa kaigaasan. Sanang-sana sa kaigaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, pinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin.
Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagabili naman nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ang
Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nag-alis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad kayo may nanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, babasbasan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo sa banal na pakikinabang ay ipatangkilik mo sa dakilang pagdalangin ni San Juan Bautista at ipakiusap nawa niyang kami kalugdan ng iyong anak na kanyang tinurong kordero ng Diyos na nag-aalis ng aming kasalanan bilang aming manunubos kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Gayon din ating palakpakan ang ating dakilang patron na si San Juan Bautista. Tayo po ngayon ay nasa ikatatlong araw na ng ating misa nobenaryo at tayo ay buong pusong nagpapasalamat sa ating mga mass offerers para sa araw na ito. Mula sa ating mga ministries at mandated organization, pasalamatan natin ang mga sumusunod: Catholic Women's League, El Shaddai, FLMBEC, Caridad Volunteers, SOCOM Volunteers, at PWD. Palakpakan po natin sila. Gayon din po ang Barangay 308 Zone 30 sa pamumuno ni Chairman Bonbon Liangco and Council. Tayo po tayo to be recognized, yung Barangay 308. Ayan. Gayon din magpasalamat po tayo para sa namuno ng pagdiriwang ng banal na Eucharistia. Siya po ay ang Cluster Coordinator, Commission on Christian Unity and Interreligious Dialogue at Dean of Seminarians mula sa Holy Apostles Senior Seminary, Makati City. Huwag po kayong malilito, hindi po siya si Julius Babaw. Pinsan niya lang po yon, no? Ang aking butihing profesor, nung ako'y nagka-college sa San Carlos, walang iba kung hindi si Reverend Father Richard James M. Babaw. Palakpakan po natin si Father Richard. At ngayon po, igagawad po natin sa kanya ang isang munting token, ang imahe ni San Juan Bautista bilang pagkilala sa kanyang pagbabahagi at pagninilay sa araw na ito sa pagdiriwang ng banal na Eucharistia. Muli, palakpakan natin si Father Babaw. Magsitayo na po ang lahat. Maraming salamat din po sa inyong pag-anyaya. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. yumuko kayo tingin ang pagpapala ng Diyos. Pagpalain nawa kayo ng Diyos na nagkaloob ng kadakilaan at kaligayahan kay San Juan Bautista ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ipanalangin nawa kayo ni San Juan Bautista at akitin kayong maglingkod sa Diyos at kapwa. Amen. Amen. Samahan kayo, nawa kayo ni San Juan Bautista hanggang sa maligayang tahanan ng Diyos Ama. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo.
Amen. Tapos na ating pagdiriwang, humayo kayo at taglayin sa inyong pag-alis ang diwa ni San Juan Bautista. Salamat sa Diyos.